Hello sir, bagong subscriber nyo po. Ano po ba ang gagawin para sa applied to principal? Salamat po sa sagot. Ang applied to principal ay isa po itong way o option para po yung ating housing loan term ay mapaiksi. Like for example, through Pag-ibig, maximum po natin ay 30 years na loan term. So, karamihan sa atin, syempre, ang initial na reaction ay ang tagal naman ng 30 years loan term. Ano ba yung pwede kong gawin para mas mapaiksi yan? So, initially, pwede ka kasing mamili, like for example, kung 25 years to pay na lang, 20 years to pay, 15 years, or maybe 10 years, or mas shorter term. Kaya lang, mas maiksi ang loan term, mas malaki yung monthly mo. Mas malaki yung monthly mo, mas malaki yung required salary. So, meaning to say, meron o mas marami sa atin ang hindi qualified o hindi kaya ang monthly sa mas maiksing loan term. Kaya ang ating option lang talaga ay doon sa sagad na like for example 30 years loan term. Kasi yun lang yung ating kaya o swak sa ating budget na monthly at yun lang din yung ating qualification sa salary. So sa cases na yon, kahit gustuhin pa natin ng mas maiksing loan term, wala tayong choice. Kasi nga, yung qualification natin at budget natin ay pang doon sa maximum, which is 30 years. Now, syempre, kung may choice tayo, edi okay yon, di ba? Pero kung halimbawa, 30 years lang talaga yung ating qualification at budget, so ang advance payment applied to principal, ang pwede nating gawing option. So, ang impact ng applied to principal, hindi po mababago ang monthly. Ang mangyayari po, automatically, iiksi po ang ating loan term dahil nagbabayad tayo ng advance payment applied to principal. So, paano ba yung impact nun? May mga kinreate po akong video playlist about applied to principal. Like, once a year magbayad, kung 10K ang ibabayad mo, kung 50K, kung 100K, may ginawa po tayo doon. Pumunta po kayo sa YouTube channel ko, tingnan nyo po yung playlist. Pero, ito po, isi-share ko sa inyo yung concept. Ang binabayaran po nating monthly amortization, malaki po yung portion dyan ng interest. Kasi po, ang monthly amortization po natin na binabayad, yung monthly payment natin, is combination po yan ng interest, may insurance pa po yan, at yung principal na ibinabawas sa loan. So, like for example, sa 1 million na loan amount, kung 30 years yan, nasa 6K ang monthly amortization, yun ang estimate natin. Yung 6K na binabayad po natin, hindi po yun buo na may babawas doon sa 1 million na loan. Kasi may interest. Kung 1 million times, let's say, 0.5 per month, no? 6% po kasi usually ang yearly. So, kung i-divide mo ng 12, 0.5% ang monthly. So, 1 million times 0.5% is 5,000. So, meaning yung 6,000 na binabayad mo, 5,000 interest doon. Yung 1K, doon lang po mababawas sa loan yon. Yung 1K lang mababawas out of 6K. So, ang tagal. So, ang tagal po nun, kaya po abot yun ng 30 years. Ngayon, kung mag-a-apply to principal ka, ang concept lang po doon ay dapat equal or more than doon sa monthly mo. So, kung ang monthly mo ay 6K, dapat 6K or more ang i-apply to principal mo. At dapat updated yung bayad mo ng monthly amortization. So, kung nag-apply to principal ka, like for example, ng 6K, yung buong 6K ibabawas doon sa loan mo outstanding balance. Hindi 1K lang, okay? So, regular mo pa rin binabayaran yung monthly amortization mo, pero nag-a-apply to principal ka para yung buong bayad mo ay maibawas sa iyong loan. Na instead na 1K sa example natin, ang maibawas dahil sa interest, ay yung buong binayad mo maibabawas sa loan. Subukan ko pong mag-open ng file ko para po ma-visualize natin, no? Kasi parang ang hirap i-visualize nung sinasabi ko, no? Assuming dito po sa ating example, no, 1,250,000 ang loan. So ang monthly natin dito ay 7,600, excluding insurance po ito, no? So nakalatag po dito, binabayaran mo like for example 7,696, no? So ang loan mo ay 1,250. Ang interest po kasi ay loan amount times monthly interest rate. Kaya po yan, 1,250,000 times 0.52083%, so 6,500. So kung 7,696.47 ang binabayaran mo, i-minus mo yung 6,500, ayan o, 1,186 lang yung ibabawas sa loan mo. Ganyan po siya. Okay, so ang liit lang na nabawas. Pero assuming magbabayad ka ng, let's say, after 12 months, yearly, magbayad ka ng 10,000. So dito po yan, applied to principal. So ang laki po nung nabawas. So mababawas po ng buo yung binayad mo ng buo. Basta po, more than lang doon sa iyong monthly amortization. So nakukuha nyo po yung punto ko dito, ha. So ang laki, mababawas yun ng buo instead na yung 1K lang.
Kaya kung papansinin po ninyo, kung ayan, 30 years yan kanina, kung ihahatakin po natin dito, hindi na po aabot ng 30 years yan. Based dito, 352 na lang. So meaning, nakatipid ka na ng 9 months. So ganun po ang impact ng applied to principal. Alright? So yun po.